bayolente at madalas magwala. Ito ang karaniwang kinikilos ni Sonny, isang dating magsasaka. Kaya naman masakit man sa kanilang kalooban, ikinulong siya ng kanyang pamilya. May pag-asa pa kayang bumalik sa dating katinoan ni Sonny? Wala man siyang nagawang kasalanan, ang kulungang ito ang nagsilbi niyang kanlungan sa loob ng 6 na taon. Siya si Sonny, pinaniniwalaang tinakasan ng katinoan. 2 dekada na ang nakararaan nang lumagay sa tahimik si Sonny. Ayon sa kanyang inang si Nanay Lodi, naging responsable raw itong ama. Nagtutumana nga po, nagagugulayan. Pag panahon ng gapasan, gumagapas. Kinalaunan, biniyayaan si Sonny ng 2 anak na lalaki. Dito raw siya lalong nagpursige para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mag-iina. Wala naman po siyang bisyo. Hindi naninigarilyo, hindi po umiinom. Ngunit di lumaon, nag-iba ang magandang takbo ng kwento ng buhay ni Sonny. Noong 2001, nagsimula na raw itong magkwento sa di umano'y mga nakikita at nakakausap nitong mga itim na duwende. Babay niyo mo yung duwende. Nakaka-ano siya dito. Hindi mo siya nakakalaro. Tila bumbilyang napundi raw ito. Hindi na ito muling naghanap buhay. Hindi na rin daw ito tumitigil sa kanilang tahanan at hindi na muling inaruga ang asawa at mga anak. Sonny, kain ka na. Yung mga albularyo po nung una at baka raw nabati. Ganyan. Eh, di sabi naman ng mga albularyo, may duwending itim na sinasabi. Eh, de, gagamutin po nila. Mga ilang araw lang naman, babalik na naman. Lumayas ka nga neri dyan at baka balibagin ko ng Granada ulo mo, hayop ka. Lahat ng tira ng salita mo, babasagin ko ulo mo, hayop ka. Lumayas ka riyan! Lalo pang lumala ang mga sumunod na pangyayari. Si Sonny, nagsimula na raw pagbuhatan ng kamay ang kanyang asawa at mga anak. Minsan na rin daw nitong hinabol ng taga ang sariling ina. Doon na nagpasya si Nanay Lodi na pauwiin na ang asawa at anak ni Sonny sa kanyang biyenan. Habang si Sonny sa kulungang ito na ginugol ang nakalipas na 6 na taon. Wala naman akong magawa nga. Kaya po, sa totoo lang po, pag ako'y pupunta sa mga kamag-anak ko, hindi ako maiyak. Eh ako kahit na minumura niya, hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob dahil na ang naiisip ko, kung matino ang isipan nito, hindi gagawin sa akin. Dahil sa totoo po, mabait nga po ngayon nung binata. Kung pagmamasdan ang nagsisilbing tahanan ni Sonny, tila hindi na siya makakalaya. Wala na ngang makikitang kandado, pero permanente nang naka-welding naman ang mga bakal sa kanyang pintuan. At ang 2 dipang silid na ito rin ang nagsisilbi niyang tulugan, hapagkainan at palikuran. Dahil ang inisip ko po kawawa ang aking anak. Lalo na po kung ako'y mauunang mamatay, kawawa po ang magiging lagay niya. Sa ngayon, si Nanay Lodi na lang ang laging kasama ni Sonny. At upang mairaos ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, naglalako si Nanay Lodi ng puto at gulay sa kanilang sityo. Minabuti rin naming tuntunin ang kinaroroonan ng kanyang mag-iina. Hindi man kami pinaunlakan ng interview ng asawa ni Sonny, humarap naman sa amin ang kanyang 2 anak, sina RJ at Jepoy. Mahal naman kita, kahit ano mangyari, nasa puso mo lang kami, nasa puso ka namin. Basta magpagaling lang siya. Yun lang, labis na ako din. Nakasama ko lang. Naalala mo pa ba yung itsura ni tatay? O ano yung itsura ni tatay? Ha?
Sa ilang araw naming pagtigil sa tahanan ni Sonny, hirap pa rin kaming makumpinsi ang aming sarili na tao ang mahigit kalahating dekada ng nakapiit sa maliit at kinakalawang na selda nito na tuluyan lang makakalaya kung babalik na siya sa wastong pag-iisip. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Sasama ka ba sa amin? Pupunta sa doktor. Wala akong sakit.